Kamusta? Naiisip mo ba o interesado ka ba na malaman kung ano nga ba ang nangyari noong mga kapanahunan ng mga Hapones o ano nga ba talaga ang nangyari during World War II o Japanese occupation noong 1941 to 1945? My name is Christian Galam at halika, balikan natin ang nakaraan. We all know naman kung bakit tayo sinasakop ng mga Kastila noon. Bukod sa strategic island that Philippines have, we also rich in natural resources na kung saan ito yung naging main factor kung bakit tayo sinasakop. Bukod pa rito, na gusto nilang mapalawak ang mga territory o power ng mga Kastila. So you are wondering why Japan colonized the Philippines way back 1941 to 1945? Because their lack of natural resources of Japan. They invade the Philippines as part of its Pacific White Land to seize much needed resources such as oil and rubber. Bago pa man tayo sakupin ng mga Hapones, na-predict na ni MacArthur Douglas dahil sa naalarma siya sa paglago ng pwersa ng mga Hapones, kung kaya't buwan bago ang pagsakop, pinaghandaan na ito. Isa na sa mga hakbang dito ang pagbuo ng United States Army Forces in the Far East o ang USAF. Ang USAF ay pinagsamang pwersa ng US Army at mga Pilipino. Isa na dito ang Combined Forces ng US Armies of the Philippines under the command of Major General George Gruner, and the largest unit naman na under ni Jonathan M. Wainwright. December 8 nang sinimulan ang pag-atake ng Pearl Harbor ng mga Japan. The signal of invading of Japanese na nag-start ng World War II. After 10 hours, sinunod ng mga Japanese forces ang Pilipinas. Binomba nila ang Baguio, Tuguegarao at Zambales. December 9 naman isinira nila yung mga aircraft forces ng mga USAF. Kaya yung pagsira nila at pagpatuloy na pagbomba ng ilang parts ng Pilipinas, after 2 days, nagtagumpay sila. The Philippines had been overwhelmed by the Japanese forces. Hindi napigilan ni MacArthur ang pagsakop ng mga Hapones. During the attack of Japanese, the USAF at ilan sa mga militar natin is hindi sila ready. Ilan dito ay kakulangan ng pag-ensayo. Ito na yung mga factors that leads to defeat of Philippines. Short ammunition, lack of training, lack of hand grenades, lack of weapon. Isa na rin dito yung communication na gamit nila. Gamit lamang nilang communication is public telephone line. Nung nakita na ni MacArthur na wala ng silbi para depensa ng Manila, inutos niya sa mga USAF na dalhin ang ibang pwersa at supplies sa Bataan at Corregidor. Noong December 24, sinabi ni MacArthur kay Quezon na tumakas kasama ang kanyang pamilya. At kasama na rito sina Jose Abad Santos, Sergio Osmeña, Basilio Valdez, Manuel Nieto. Samantalang gusto rin sumama ni Josep Laurel, pero hindi ito hinayaan ni Quezon, kadahilanan na walang haharap sa mga Hapones. December 26 naman diniklara ni MacArthur na gawin open city ang Manila, sa kadahilanan na para hindi lumawak ang pagsakop ng Japanese, pero hindi rin nasunod ang gusto ni MacArthur. Noong December 30 naman, itinalaga si Manuel L. Quezon as second president of Commonwealth. On January 2 is the finally declaring the end of American occupation. Successfully na nasakop ang Pilipinas ng mga Japanese at kung saan itinalaga ang umpisa ng Japanese martial law. Noong February 18, 1942 naman, pumunta si Quezon sa Australia using submarine. Sa kabilang banda, MacArthur went to Australia on March 11, 1942 from Corregidor na nag-iwan ng katagang I shall return. Si General Homa ng Japanese forces ay sinugod ang mga nagtatagong mga USAF in Bataan. Nagpadala siya ng mga sasakyang pandigma upang tuluyang mapabagsak ang mga nagtatagong sa Bataan at Corregidor. Matapos ang bakbakan, kilaunan na pabagsak ang Bataan noong April 9, 1942. Sumuko ang 75,000 troops consisting of 63,000 Filipinos and 12,000 America to avoid further bloodshed. Kasi alam na nila na hindi nila matatalo ang Japanese forces, kung kaya't pinili na lamang nila sumuko. Noong May 7 naman is Fall of Corregidor, wherein Japanese captured
36,000 Filipino and American soldier. Dito na sumunod ang pinaka-most tragic happen in Philippine history. The word had gotten around about the Death March, the forced march of the American prisoners by the Japanese, which caused many to die. These were the troops the general had in mind when he returned to the Philippines. Ang Bataan Death March, ito yon kung saan sa pilitan pinaglakad ang mga sumukong soldiers sa Bataan. Pinaglakad sila ng 65 miles sa kalagitnaan ng init. Yung mga taong hindi naman na makapaglakad is they were beaten to death. Tinorture, pinahirapan ang mga Pilipino habang pinaglalakad sila. The estimated death of Bataan Death March is 5,500 to 18,000, and the Death March was lasted for 8 days from April 9 to April 17. Dumako naman tayo kung ano ang buhay ng Pilipinas nung napasakamay na tayo ng mga Japanese forces. Dumako naman tayo kung ano ang buhay ng Pilipinas nung napasakamay na tayo ng mga Japanese forces. Noong nasakop tayo ng Hapon, ang buhay ng mga Pilipino ay naging mahirap at puno ng takot. Maraming mga gusali pati na ang mga residensyal na lugar ang nawasak dahil sa mga pambobomba ng mga Hapones. Pinatatakbo ng mga Hapones ang bansa gamit ang isang mahigpit na pamamahala. Nagpatupad sila ng mga curfew at ipinatigil ang mga blackouts. Ang mga kampo ng detensyon ay naging lugar ng pagpapahirap at pinagbawal ang pagkanta ng pambansang awit at ang pagpapataas ng watawat ng Pilipinas. Pinagbawalan din ng mga political parties, halalan at mga pampublikong pagtitipon. Ang mga Kempeitai, ang military police ng mga Hapones ay gumawa ng mga arbitraryong pag-aresto at pagpatay. Marami ang pinatay ng walang kalaban-laban batay lamang sa hinala na sila ay konektado sa mga gerilya o kilusan laban sa mga Hapones. Walang sino man ang makakapaglakbay ng walang pas mula sa mga Hapones. Pinilit nilang ituro at ipagalaganap ang kulturang Hapones at ang mga kanilang wika. Inintroduce nila ang Mickey Mouse Money, isang uri ng pera na nagdulot ng matinding pagtaas ng presyo ng mga bilihin at halaga ng pagkain, gamot at iba pang mahalagang pangangailangan ay tumaas ng husto dahil sa kakulangan ng pagkain, gamot at mga pangunahing serbisyo. Maraming tao ang namatay mula sa mga sakit tulad ng malaria, malnutrisyon, tuberculosis at iba pang karamdaman. Ang mga tren ay naging karaniwang sasakyan para sa smuggling at ng bigas patungo sa Tutuban Station sa Maynila. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi tumigil ang mga Pilipino sa paglaban at marami ang sumuporta sa mga gerilya at kilusan laban sa mga Hapones. Subalit ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay isa sa mga pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas. On January 3, 1942, General Masahiro Homa announced that tapos na ang pananakop ng Amerika at nag-start na ang martial law sa Pilipinas na nangangahulugang ang buong bansa ay under na ng pamamahala ng Japan, mapa-economy, culture, and government. From the time, Manila became an occupied city of Japan, the Japanese occupation. Pero hindi sila nagpatakbo ng sarili nilang government, but they used puppet government, isang government na parang independent pero controlled pa rin ng Japan. Si George Vargas na dating mayor ng Manila ang inatasang mamuno rito, pero ang Hapones pa rin ang may control. And naglabas ang Hapon ng mga ilang rules para sa mga Filipino, and there were also some orders that implemented. And sa kahigpitan ng mga Hapon sa pamamahala, hindi lahat ng Filipino ay sumunod dito. Nabuo ang guerrilla movement, isang lihim na grupo ng mga Pilipino at American soldiers na lumaban sa mga Hapones gamit ang sabotage, ambush, at secret operations. Isa sa mga unang leader nito ay si Major Claude A. Thorpe, na noong January 27, 1942, nagtayo ng headquarters sa Zambales Mountains or Mount Pinatubo. Ang goal nila ay umatake ng palihim para pahirapan ng mga Hapon.
Sa kasamaang palad, nahuli si Thorpe at pinatay noong November 1, 1943. Sa buong panahon ng Japanese occupation, patuloy na lumaban ng mga guerrilla kahit delikado. January 23, 1942, Philippine Executive Commission established with George Vargas as the chairman. Philippine Executive Commission appointed department heads during the Japanese War because it was a puppet government established by the military to manage Philippines during their occupation. December 8, 1942, Caliba P was developed by the Philippine Executive Commission under George Vargas. Caliba P became Japanese propaganda machine to gain sympathy and solidarity of the Filipinos. President Manuel Quezon instructed the Filipino officials in Manila to make agreements with the Japanese para mabawasan ang mga paghihirap ng mga Filipino sa pananakop ng mga Hapon. At noong January 2, 1942, tuluyang nakapasok ang mga Hapon sa Maynila. And George Vargas was pressured by the Japanese para makipagkaisa sa kanila. By that, George Vargas was the first chairman of the Japanese-sponsored Philippine Executive Commission. At ang mga natitirang opisyal na Pilipino naman ay ipinatawag ng mga Hapon upang maging opisyal sa pamumuno ni Jose Yulo. Republic of the Philippines, the road to Japanese-sponsored independence in an attempt to win the reality of the Filipino-Japanese Prime Minister Hideki Tojo. In January 1942, announced that Japan would grant of the Philippines the honors of independence. Inaalok ng kalayaan ng mga Hapones noong Enero 1942, nangako ang Japan ng kalayaan ng sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang propaganda para sa Greater East Asia Prosperity Fight. The Prime Minister Tojo announced offer of the independence in Manila. The Calibapi then formed the Preparatory Committee on the Philippines Independence, PCPI, which was tasked to draft a new constitution for the Philippines. Calibapi ay kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas at naatasan. Si P-Raurel ay tinaguri ang puppet scene, sinusunuran lamang siya sa mga Japanese. Ang thinking niya ay sinusunod niya ang mga Hapones, hindi dahil gusto niya, kumbaga ginagawa niya lamang ito para sa bansang Pilipinas. Despite being puppet na natiling nananaig ang puso ni Jose P. Raurel sa bansang Pilipinas. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang paglaban at panunumbalik ng Pilipinas laban sa mga mananakop na Hapon. Ang pananakop ng Hapon sa Pilipinas ay nilabanan ng mga nagtatago at mga gerilya na mas lalong lumalakas habang tumatagal ang digmaan. Ang Philippine Guerrilla Movement naman ay mas lalong lumago kahit na sinusugpo na sila ng mga Hapon. Samantalang sa isa ng Mindanao na kung saan pinakamalay sa mga Hapon ay mayroong 38,000 na gerilya at pinagsama-sama at pinamunuan ng American Civil Engineering Warden na si Wendell Fertig. Ang Hukbalahap o Hukbo ng Bayan laban sa mga Hapon ay isang grupo ng panlaban sa may Central Luzon area na inorganize noong 1942 sa mapamumuno ng isang komunista na si Luis Taro. Sila ay sumang-ayon na labanan ang mga Hapones bilang isang hukbong gerilya. Na October 20, 1944 naman, ang pagbabalik sa Pilipinas at paglalapag sa Leyte ni General Douglas MacArthur. At simula October 23 to 26, 1944, ay nagkaroon ng laban sa Leyte na halos ikasira ng hukbong pandagat ng mga Hapon. Ito rin ang naging hudyat ng simula ng paglalaya ng Pilipinas against sa mga Japanese. So, noong mid-December naman ay nakarating sa Mindoro ang mga Americans na kung saan ito yung secured area ng mga Japanese. At noong January 9, 1945 naman ay tuluyan na nakapasok ang mga sundalong Amerikana sa Lingayen Gulf. At dahil dito nagpadala ng kamikaze si Japanese Supreme Commander Tomoyuki Yamashita para pigilan ang mga Amerikano pero hindi sila nagtagumpay dito. At yun na nga, naging 3 linggo yung paglalaban bago pa sumuko yung mga Japanese simula noong February 3, 1945 at pinagpatuloy ni General MacArthur na palayain yung iba't ibang lugar sa Pilipinas.
And finally, noong July 4, 1945, ay dineklara na ang paglalaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Japanese. The resistance and the restoration of the Philippines from the Japanese occupation ay isang mahalaking bahagi ng history. Dahil dito pinapakita ang lakas at tibay ng loob ng mamayang Pilipino para lang lumaban sa ating bansa. And dahil dito, ito ay nagsisilbing inspirasyon at aral para sa atin ngayon. And hanggang ngayon, mahalaga pa rin ang pag-alaala ng mapaglaban ng mga Pilipino at ang pagbangon nila mula sa digmaan.